Si Ding Jifeng o kilala sa tawag na Jeff, na ipinanganak noong May 26, 1964, at ang kanyang asawa na si Helen Chui, na ipinanganak noong April 4, 1964, ay nagmula sa China. Magkaklase sila sa chemistry department ng universidad noong mga unang bahagi ng 1990s. Ang mag-asawang Jeff at Helen, kasama ang kanilang pamilya, ay naninirahan sa Northampton, isang bayan na may populasyong humigit kumulang 250,000. Ang Northampton ay matatagpuan 78 kilometers mula sa Birmingham at 96 kilometers mula sa London, at itinuturing na isa sa mga mahahalagang satellite town ng London. Ang trend ng pag-aaral at pamumuhay sa ibang bansa ay naging popular sa China noong mga panahong iyon, kaya't sumunod ang batang mag-asawa sa trend at pinili ang UK bilang destinasyon para mag-aral. Kalaunan, nag-aral si Jeff at nakamit ang PhD sa chemistry sa UK, at hindi nagtagal, nakakuha rin ng master's degree ang kanyang asawa. Sa kanilang mataas na edukasyon at malawak na karanasan sa trabaho, matagumpay nilang itinaguyod ang kanilang buhay sa UK. Noong 1993, ipinanganak nila ang kanilang unang anak na si Ding Xing, at 6 na taon ang lumipas, noong 1999, ipinanganak nila ang kanilang pangalawang anak na si Ding Alice. Sa parehong taon, nagbukas si Helen ng isang herbal medicine store sa maliit na bayan ng Roberton sa Northampton, na pinangalanan nilang Herb Magic. Pinamahalaan nila ito ni Jeff sa loob ng 1 taon, ngunit hindi naging matagumpay ang negosyo. Ang pangunahing dahilan ay parehong nag-aral ng chemistry ang mag-asawa at wala silang experience sa traditional na Chinese medicine, kaya't kulang sila sa kaalaman sa pharmacology at paghahanda ng mga halamang gamot. Dahil dito, nag-imbita sila ng ilang eksperto sa traditional na Chinese medicine upang magtulungan, ngunit hindi pa rin naging matagumpay ang negosyo. Hanggang sa dumating si An Xiangdu at ang kanyang asawa na si Chen Shan, na nagdala ng bagong sigla at buhay sa kanilang herbal medicine store. Si Du ay ipinanganak noong December 2, 1958 sa lalawigan ng Hunan. Siya at ang kanyang asawang si Chenan ay parehong nagtapos mula sa Hunan Traditional Chinese Medicine Institute, ngayon ay Hunan University of Chinese Medicine. Bilang mga doktor na may pagsasanay sa tradisyonal na medisina, si Du at ang kanyang asawa ay nagtrabaho sa loob ng maraming taon sa China, kung saan nakakuha sila ng malalim na karanasan sa tradisyonal na medisina. Noong 1998, nagpasya si Du, kasama ang kanyang asawa at batang anak, na lumipat sa UK gamit ang work visa. Dito, nagtulungan sila sa Dr. Herb's chain of stores na pag-aari ng Tienen Pharmaceuticals. Noong unang bahagi ng 2000, sa pamamagitan ng mga kaibigan, nakilala ni Du si Helen. Matapos ang ilang mga pagpupulong, lumalim ang ugnayan ng dalawang pamilya. Agad na nagpasya sina Jeff at Helen na imbitahan si Du na magtrabaho sa kanilang herbal medicine store. Isang kapwa kapakinabangan ang naging desisyon ng dalawang pamilya. Nakakuha ng biyasang doktor si Ding Jeff na makakatulong sa kontrol ng kalidad at paghahanda ng mga halamang gamot na mahalaga para sa negosyo ng tindahan. Bilang kapalit, nakuha ni Du ang pagkakataon na mag-apply para sa permanent residency sa UK at kumita ng mas malaking halaga mula sa pagiging kasosyo ng tindahan, mula sa pagiging isang empleyado hanggang sa pagkakaroon ng partial management rights ng negosyo. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, noong February 24, 2000, binago ang istruktura ng pag-aari ng Herb Magic. Noong una, si Jeff at Helen, bawat isa ay may tig 50% na bahagi, ngunit ngayon si Helen ay may 99% ng shares at si Du naman ay may 1%. Tungkol sa dahilan kung bakit tanging 1% lang ang pag-aari ni Du, ipinaliwanag ni Helen na dahil siya ay work permit, pinapayagan lamang siyang magtrabaho bilang isang traditional medicine doctor, at kung siya ay magiging shareholder, hindi lalagpas sa 1% ang kanyang bahagi ayon sa batas. Gayunpaman, ang 1% ay sa papel lamang. Napagkasunduan nila na hatiin ang mga kita ng pantay-pantay, kung saan si Du ay tatanggap ng 50%. Ngunit ito ay isang verbal na kasunduan na naging sanhi ng malalaking alitan sa hinaharap. Sa totoo lang, nang magsimula ng magtrabaho si Du sa herbal medicine store ni Helen,
tumaas ng malaki ang benta ng Herb Magic. Ang kanyang malawak na kaalaman sa traditional medicine at kasanayan sa paghahanda ng mga halamang gamot ay mabilis na nakakuha ng tiwala ng mga customer. Sa panahong ito, tumataas ang bilang ng mga estudyante at immigrant mula sa China sa UK na nagresulta sa mas mataas na demand para sa mga halamang gamot. Dahil sa contribution ni Du, naging matagumpay ang Herb Magic sa loob lamang ng ilang buwan. Noong 2001, nagbukas ng 2 karagdagang sangay si Helen sa Coventry at Cheltenham. Ang pagkakaroon ng 3 herbal medicine stores ay nagpasikat kay Helen sa komunidad ng mga Chino at naging isa siya sa mga unang matagumpay na negosyante sa industriya ng halamang gamot. Gayunpaman, hindi laging madali ang mga business partnership. Sa kabila ng panlabas na tagumpay, nagkaroon ng mga hidwaan sa pagitan ni Du at Helen na naging mahirap lutasin. Ayon sa pamilya ni Du, unti-unting itinago ni Helen ang mga financial report at hindi ipinaabot kay Du ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng negosyo. Dahil dito, hindi alam ni Du kung gaano kalaki ang kinikita ng herbal store. Pakiramdam niya ay maganda ang takbo ng negosyo, ngunit hindi naman malaki ang kanyang natatanggap na bahagi sa kita. Higit pa rito, ayon sa kanilang orihinal na kasunduan, dapat nilang paghati-hatian ang kita ng pantay, ngunit madalas na ipinagpapaliban ni Helen ang mga bayad kay Du na nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. Sa kabilang banda, ayon sa pamilya ni Helen, abala siya sa ibang mga gawain at hindi niya kayang pamahalaan ang mga finances ng store araw-araw. Dahil dito, pag wala si Helen sa tindahan, sinasamantala ni Du ang kanyang pagkawala upang lihim na kumuha ng pera mula sa store. Dahil dito, naniniwala si Helen na ninanakaw ni Du ang pera mula sa tindahan at inisip niyang kung kumuha na siya ng pera, hindi na siya kailangang makihati ng pantay sa kita. Noong 2001, ang issue ng pagkuha ni Du ng pera mula sa store ay nagdala sa kanila sa pulisya. Inamin ni Du na kumukuha siya ng pera mula sa store, ngunit iginiit niyang bilang isang shareholder at may-ari ng store, normal lang para sa kanyang gawin ito. Inisip ng pulisya na isang hindi pagkakaunawaan sa pera lamang ito at hindi nag-file ng report. Ngunit nagbigay sila ng payo sa kanila na ayusin ang issue sa korte kung hindi sila magkasundo. Sa huli, sa pamamagitan ng pulisya, nagkasundo sina Helen at Du. Nagdesisyon si Helen na huwag na ituloy ang kaso tungkol sa perang kinuha ni Du, ngunit mula noon, tuluyan nang nawala ang pagkakasundo ng 2 pamilya. Napansin ni Helen na hindi na niya kayang makipag-partner kay Du. Noong July 25, 2001, nakipag-partner siya sa isang kaibigang English na si Paul Delaney upang magbukas ng isa pang herbal medicine store na tinawag nilang Herbs for Health. Hindi nagpatalo si Du. Pagkatapos niyang makuha ang permanent residency sa UK noong 2002, nagbukas siya ng sarili niyang herbal medicine store noong April 2002 na tinawag niyang Jade Herbs. Dito nagwakas ang kanilang partnership ni Helen. Ngunit sa loob ng ilang taon, isinara ni Du ang Jade Herbs at pagkatapos ay itinatag niya ang Focong Pharmaceuticals at nagbukas ng isa pang herbal medicine store na tinawag niyang Natural Health sa Pavilion Shopping Center sa Birmingham. Noong November 2002, si Du at ang kanyang asawa ay gumastos ng $100,000 upang bumili ng kanilang unang bahay sa Coventry. Samantala, lumago ang negosyo ni Jeff at Helen. Noong 2004, nagsimula si Jeff bilang isang senior lecturer sa Department of Chemistry and Environmental Science sa Manchester Metropolitan University. Si Helen, bukod sa pamamahala ng kanilang herbal medicine store, ay naging guro ng Chinese language sa Caroline Chisel School kung saan nag-aaral ang kanilang bunsong anak na si Alice. Bagamat tila lahat ay nagpapatuloy na sa kanilang buhay, patuloy na nakipaglaban si Du upang maibalik ang perang utang sa kanya ni Helen. Matapos ang mga taon ng hindi matagumpay na negosasyon at pagtanggi mula sa pamilya Ding, nagpasya si Du noong 2007 na dalhin sa korte ang pamilya Ding. Hiniling niyang bayaran ni Helen ang halagang utang mula 2000 hanggang 2002 dahil tanging maliit na bahagi lamang ng orihinal na napagkasundo ang halaga ang natanggap niya. Habang tumatakbo ang paglilitis at nakikita niyang malaki ang posibilidad na matalo, sinubukan ni Helen na ilipat ang kanyang mga ari-arian sa iba ilang araw
bago ang desisyon ng korte. Noong November 12, 2007, nagpa siya ang lokal na hukuman laban kay Helen at iniutos na magbayad siya ng $30,000 na bayad sa abogado ni Du. Ang mga kita mula sa mga tindahan ng herbal na gamot ay magkakaroon ng hiwalay na paglilitis upang talakayin ang isyong ito. Sumang-ayon si Helen na sundin ang desisyon ng hukuman at nagbayad ng higit sa $30,000 na halaga ng mga bayad sa abogado. Gayunpaman, 6 na buwan pagkatapos, noong Mayo 7, 2008, tinukoy ng hukom na si Helen ay nakapagbayad lamang ng halos 40% ng halaga na nararapat ibayad kay Du mula sa kanilang partnership, kaya't ipinag-utos ng hukom na bayaran ni Helen ang natitirang 60% na umaabot sa humigit kumulang $30,000. Pinayagan din ng hukom ang kahilingan ng mga abogado ni Du na i-freeze ang mga ari-arian ni Helen upang matiyak na mababayaran ito. Subalit bago pa magdiwang si Du sa desisyon ng hukuman, ipinakita ni Helen ang kanyang talino. Kinabukasan, May 8, eksaktong alas 9 ng umaga, matagumpay na naibenta ni Helen ang bahay kung saan nakatira ang kanyang pamilya sa loob ng 6 na taon. Sa parehong araw na iyon, nag-file si Helen ng bankruptcy. Mahalaga na bagaman ginawa ang desisyon ng hukom noong May 7, kinakailangan pa ng 1 hanggang 2 araw para sa judicial registration upang maging ganap ang dokumentasyong legal. Dahil dito, naibenta ni Helen ang bahay noong May 8, samantalang natapos ang judicial registration noong May 9. Kaya, sa legal na aspeto, bago pa man magkabisa ang utos ng pag-freeze ng mga ari-arian, si Helen ay nadeklara ng bankrupt. Ayon sa batas ng UK, kapag ang isang tao ay nadeklarang bankrupt, hindi na siya kailangang magbayad ng $30,000 na kita kay Du. Bagamat may pagkatuso ang ginawa ni Helen, hindi siya lumabag sa batas. Nang malaman ito ni Du, wala siyang magawa kundi tanggapin ang malupit na katotohanan. Dapat sana ay natapos na rito ang kaso. Sa kabila ng hindi pag-recover ng $30,000 na utang sa kanya, hindi kailangang magbayad si Du ng mga legal na bayarin. Napanalunan ang kaso, napanatili ang kanyang dignidad, at nakuha ang pakiramdam ng katarungan. Subalit ilang buwan pagkatapos, natuklasan ni Du na ang pamilya ni na Helen at Jeff ay patuloy na nakatira sa kanilang lumang bahay. Hindi ba't ayon sa hatol na ibenta na ang bahay? Agad niyang isinagawa ang masusing investigasyon. Ayon sa mga report sale ng real estate, binili ni na Helen at Jeff ang kanilang bahay noong May 8, 2002 sa halagang $250,000. Ngunit 6 na taon ang lumipas noong araw ng hatol, May 8, 2008, ibinenta nila ito sa mas mababang halaga na $210,000. Bagamat hindi negosyo ni Du ang real estate, agad niyang napansin na may kakaibang nangyari. Ayon sa mga market evaluation, ang bahay ni Helen ay dapat nagkakahalaga ng mga $270,000. Ibig sabihin, ibinenta ni Helen ang bahay ng 20% na mas mababa kaysa sa tunay nitong halaga sa merkado. Ang mas nakakagulat pa, ang bumili ng bahay ay walang iba kundi ang kasosyo ni Helen na si Paul Delaney. Matapos matuklasan ang mga detalyeng ito, naramdaman ni Du na siya ay niloko ni Helen. Maliwanag na ang bentahan ng bahay ay isang plano ni Helen upang mailipat ang kanyang mga ari-arian bago mag-file ng bankruptcy. Matapos kumonsulta sa kanyang abogado, nagsampa si Du ng isa pang kaso laban kina Helen at Paul Delaney. Inakusahan niya sila ng pagsasagawa ng isang iligal na transaksyon sa isang hindi makatwirang presyo sa isang maikling panahon, na ang layunin ay mailipat ang mga ari-arian. Ang kasong ito ay tumagal ng 2 taon. Habang naghahanda para sa pinakamasamang posibleng kinalabasan, nagsimula rin si Du na ilipat ang mga ari-ariang nakapangalan sa kanya. Noong January 6, 2010, nagbitiw siya bilang direktor ng Fukang Pharmaceuticals at inilipat ang pagmamay-ari ng kumpanya sa kanyang anak, habang siya at ang kanyang asawa ay nanatiling may hawak sa mga shares sa kumpanya. Sa kabutihang palad, noong May 20, matapos ang matinding mga debate sa korte, muling nanalo si Du sa kaso. Pinawalang bisa ng hukom ang transaksyon sa real estate sa pagitan ni Helen at Paul Delaney. Gayunpaman, hindi tinanggap ni na Helen at Delaney ang hatol
at nag-appeal sa High Court. Sa kabila ng panalo, nakaranas si Du ng pressure mula sa appeal. Sa isang panayam sa media, ibinahagi ng asawa ni Du na upang labanan ang appeal ni Helen at Delaney, kinailangan ni Du na mangalap ng mga dokumento, makipag-ugnayan sa mga abogado, at ilaan ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kaso. Noong 2010, nagdesisyon ang High Court na bagamat ang presyo ng bentahan ng bahay sa pagitan ni Helen at Delaney ay malinaw na mas mababa sa market value at ang transaksyon ay nangyari sa isang maikling panahon na tila hindi makatwiran, may isang mahalagang clause sa transaksyon. Pumayag si Paul Delaney na paupahan muli ang bahay kay Helen ng 21 years. Ibig sabihin ay isinakripisyo ni Delaney ang bahagi ng kanyang kita upang makuha ang mas mababang presyo ng pagbebenta. Dahil dito, pinagtibay ng High Court na ang transaksyon ay hindi lumalabag sa mga prinsipyo ng katarungan at legal, kaya't natalo si Du sa kaso. Noong May 1 bandang alas 6 ng gabi, tumawag si Jason Horley sa istasyon ng pulisya na nagsabing siya ay kapitbahay ni Helen at may nangyaring kakaiba. Sinabi niya sa mga pulis na pumunta agad. Ipinaliwanag ni Jason na noong hapon, isang matandang babaeng Indian na kaibigan ng pamilya ni Helen mula pa noong 2002 ang pumunta sa kanyang pintuan. Binanggit ng matanda na hindi siya nakakita ng anumang aktibidad sa bahay ni Helen sa loob ng ilang araw. Noong April 29, may ginanap na wedding sa community. Maraming kaganapan ang ginanap sa kanilang community, ngunit ang mga anak ni Helen, ang 18 years old na si Ding Shin at 12 years old na si Alice, na karaniwang mahilig sumali sa mga aktibidad ng community, ay hindi nakita. Bukod pa rito, ang mga kurtina sa bahay ni Helen ay nakasarado buong weekend at walang nakitang tao na pumapasok o lumalabas, na hindi karaniwan. Matapos marinig ang kwento ng matanda, sinamahan siya ni Jason patungong bahay ni Helen. Nang walang sumagot sa pintuan, dumaan sila sa likod ng bahay, sa pamamagitan ng hardin at sa bintana ng kusina. Nakita ni Jason ang isang madilim na kayumangging mantsa sa sahig. Nang masusing tignan, napansin niyang may nakahigang mga paa ng tao. Sa takot, nagmadali siyang bumalik sa bahay at tumawag sa pulisya. Ang bahay ng pamilya Helen ay isang 2 palapag na bahay na may nakahiwalay na garahe at daanan patungo sa likod na bakuran. Ang ikalawang palapag ay may 4 na kwarto. Ang master bedroom sa kaliwang ibaba, 2 kwarto para sa mga anak na babae at isang maliit na sala. Ang unang palapag ay may sala, dining room at kusina na may likod na pinto na kumukonekta patungo sa likod bahay. Ang unang mga pulis na dumating sa lugar ay sina Officer John Campbell at Chinese Officer Wang Chongyi. Pagdating nila, binangga ni Officer Campbell ang likod na pinto para makapasok sa bahay. Dito niya natagpuan si Helen na nakasuot ng pajamas, nakasubsob sa tabi ng kusina. Nang magpatuloy siya sa loob, nakita niya si Jeff na nakahiga at bumagsak sa ilalim ng fireplace, sa pader. Pareho silang tinaga ng maraming beses at ang kanilang mga katawan ay matigas na. Nagkalat ang dugo sa mga pader, sahig at kurtina. Batay sa kalagayan ng dugo, napag-alaman ng mga pulis na matagal nang patay ang mga biktima. Habang iniinspeksyon ni Officer Campbell ang 2 biktima sa unang palapag, si Officer Wang Chongyi naman ay umakyat sa ikalawang palapag na may hawak na baril. Ginamit niya ang kanyang baton para buksan ang pinto ng sala at sa kanto, nakita niya ang 2 bata at napasigaw siya. Tumigil ang mga pulis, ngunit mabilis nilang napagtanto na pareho ng patay ang mga bata. Ikinwento ni Officer Wang Chongyi na unang nakita niya ang isang batang nakatagilid at nakabaluktot sa kama, ang likod ay nakasandal sa headboard. Ito ay si Alice, ang bunso nilang anak. Ang mas matandang anak na si Ding Shin ay natagpuan na nakaluhod sa tabi ng kama na parang nagdarasal. Ang carpet at kama ay puno ng tuyong dugo. Ayon sa forensic report, napatunayan na si Jeff ay tinaga ng 23 times at may mga defensive wounds sa kanyang mga braso na nagpapakita na matindi ang kanyang paglaban. Samantalang si Helen ay tinaga ng 13 times
at walang defensive wounds na nagsasabing ang unang tadyak ay marahil nakapagpahina sa kanya. Sa sala sa itaas, si Ding Xin, ang nakatatandang anak, ay tinaga ng 10 times, kabilang na ang isang tadyak sa kanyang kamay na nagpapakita na siya ay nagtatangkang ipagtanggol ang sarili o makiusap sa salarin. Si Alice naman ay tinaga ng 4 na beses at may mga scratch marks sa kanyang mga braso na nagpapakita na pinigilan siya ng salarin gamit ang isang kamay habang tinataga siya gamit ang kabila. Ang buong eksena ay nagpakita ng brutal at hindi makataong pag-atake sa pamilya. Sa araw ding iyon ng pagkakadiskubre ng mga bangkay ng pamilya Ding, si Du ay itinuring ng mga pulis bilang tanging suspect. Kinailangan nilang mabilis siyang mahanap. Nang mailabas sa publiko ang kaso, ikinagulat ng buong UK ang karumaldumal at marahas na krimen. Mabilis na bumuo ang Northampton Police Department ng mga pinakamahuhusay na investigador upang tutukan ang kaso. Unang nagsimula silang masusing suriin ang mga surveillance footage mula sa paligid ng bahay ni Du, mga kalapit na istasyon ng tren, mga bus stop, at ang crime scene. Bukod pa rito, may mga intelligence report na nagsasabing si Du ay maaaring nagtatago sa lokal na Chinatown, ngunit ang mga tindahan at negosyo sa lugar ay hindi nakipagtulungan sa mga investigador. Ang isang hypothesis ay nagsasabing maaaring may mga pahiwatig tungkol sa pagkawala ni Du sa Chinatown ng London. Ngunit dahil sa mga sensibility sa kultura, language barrier, at pangangailangang mag-ingat, kinailangan ng Northampton Police na magsagawa ng kanilang paghahanap ng maingat. Hiniling sa mga may-ari ng tindahan na ipaskil ang mga wanted posters ni Du, ngunit ilan sa kanila ang tumanggi, isinasaalang-alang nila itong malas. Ang iba naman ay nag-atubili dahil ayaw nilang makita na nakikipagtulungan sa mga pulis. Dahil dito, 2 tindahan lamang ang pumayag sa kahilingan ng mga pulis. Sa kabila ng mga hamong ito, nagkaroon ng malaking pag-usad sa pagsusuri ng mga surveillance footage na nagbigay daan para halos ganap na ma-reconstruct ang mga galaw ni Du sa araw ng krimen. Ipinakita ng surveillance video na noong 10:44 AM ng April 29, sumakay si Du ng tren mula Coventry patungo sa herbal medicine store sa Birmingham. Pagdating sa store bandang 11:20 AM, nanatili siya roon ng mga 10 minuto. Sa oras na iyon, nagsulat siya ng notes at inilagay ito sa appointment book. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina at itinago ito sa kanyang backpack. Matapos maghanda, nagsuot siya ng sombrero, isinabit sa likod ang backpack at sumakay ng tren mula Birmingham patungong Northampton. Nang mag 12:35 PM, bumaba si Du sa istasyon ng tren sa Northampton. Naglakad siya patungong Greyfriars Bus Station at naghintay sa Bay 19. Sumakay siya ng bus number 15 ng 1:07 PM at bumaba ng bus ng 1:20 PM. Tinanong ni Du ang driver para sa direksyon papunta sa Wootton area, kung saan nakatira ang pamilya ni Helen. Baka nga tinangka ng tadhana na hadlangan siya dahil binigyan siya ng maling direksyon ng driver. Dahil dito, kahit na malapit na siya sa lugar, nahirapan pa rin siyang hanapin ang bahay ni Helen, kaya paulit-ulit niyang tinanong ang mga dumadaan para sa direksyon. Sa wakas, sa tulong nila, natagpuan niya ang bahay ni Helen bandang 3:15 PM. Pumasok siya sa bakuran sa pamamagitan ng nakabukas na pinto ng garahe at bigla niyang inatake si Jeff na nasa kusina. Nang marinig ni Helen ang ingay at mabilis na pumasok, agad siyang tinaga, pinipigilan siyang lumaban. Nang marinig ang mga sigaw ng mga bata sa itaas, dali-dali siyang umakyat at inatake ang mga walang kalaban labang mga bata. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bandang 3:32 PM noong araw ng krimen, nakatanggap ang lokal na pulisya ng isang distress call mula sa nakatatandang anak na si Ding Xin. Sa tawag, malinaw na narinig ng dispatcher ang mga sigaw at iyak ng 2 bata. Sa nakakalungkot na pangyayari, hindi nakapagsalita si Ding Xin bago maputol ang tawag. Sa kasamaang palad, matapos ibigay ang numero at lokasyon ni Ding Xin sa pulis, mali ang nai-report na address ng dispatcher. Dahil dito, nagtungo ang mga pulis sa Collingwood Park na 3.6 kilometers ang layo mula sa aktwal na lokasyon.
kaya hindi nila nakuha ang pagkakataon na iligtas ang dalawang bata. Matapos patayin ang buong pamilya ni Helen, hindi agad umalis si Du. Nilinis niya ang dugo sa kanyang mga kamay at iniwan ang patalim sa counter ng kusina. Marahil dahil sa puyat at pagod mula sa buong araw, nakaramdam siya ng pagkaantok at nakatulog sa bahay ng mga ding. Nang magising siya, pasado 9:00 na ng gabi. Hinalughog ni Du ang bahay at kinuha ang wallet, pati na rin ang mga susi ng sasakyan. Bandang 9:49 p.m., nahagip siya ng surveillance cameras na nagmamaneho ng ninakaw na Corsa sa isang gas station sa M1 Motorway Junction 15A. Nag-refuel siya, bumili ng banana milkshake at bumili rin ng mapa ng Northampton. Hindi nagmadali si Du na tumakas dahil mayroon pa siyang isang pangalan sa kanyang listahan ng paghihigantihan. Si Delaney, ang taong naging sanhi ng kanyang pagkabangkarote. Gamit ang mapa, nagmaneho siya ngunit hindi niya natagpuan ang bahay ni Delaney o marahil ay hindi ito nandoon noong gabing iyon. Sa pagkabigo, tumigil siya at nagdesisyong magmaneho patungong London at iparada ang sasakyan sa Venable Street. Dahil ang lugar kung saan ipinark niya ang sasakyan ay tanging pinapayagan lang ang paradahan tuwing weekends at holidays, nakakuha ng 9 na parking tickets ang sasakyan bago ito natagpuan. Pagkatapos iwan ang sasakyan noong April 30, bumili si Du ng isang one-way bus ticket mula London patungong Paris sa halagang €61. Isang linggo matapos iyon, noong May 11, natagpuan ng pulisya ang iniwang sasakyan sa North London. Ang sasakyan pala ay inupahan ng nakatatandang anak na si Ding Xin dahil ang sasakyan ng pamilya ay inaayos. Sa kasamaang palad, ito ay nagdulot ng pagkaantala sa investigasyon at nawala ng pagkakataon ang mga pulis na maaresto si Du. Noong May 24, ipinalabas ang larawan ni Du sa Crime Watch, isang tanyag na programa sa UK na may 3 hanggang 5 milyong manonood. Inaasahan ng pulisya na sa pagpapalabas ng kaso sa programang ito ay madadagdagan ang mga lead patungkol sa kinaroroonan ni Du. Sa kabila ng maraming pisikal na ebidensya sa crime scene at mga clue mula sa surveillance footage, mabagal ang progreso ng investigasyon. 1 taon matapos ang krimen, sa tulong ng Paris Police, natuklasan ng Northampton Police na pagkatapos dumating ni Du sa Paris, lumipat siya sa katimugang bahagi ng Spain. Doon, bumili siya ng one-way ticket patungong North Africa, particular sa Morocco, at pagkatapos ay tuluyang nawalan ng anumang bakas. Noong April 29, 2012, eksaktong 1 taon matapos ang pagkamatay ng pamilya Ding, isang mahalagang tauhan sa kaso, si Delaney ay biglang pumanaw dahil sa stroke sa edad na 65. Ang mga petsa ng pagkamatay ng 5 taong sangkot sa kaso ay naging magkakasunod. Kasunod nito, ang Northampton Police ay naglakbay patungong China at Spain upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kriminal. Pinaniniwalaan nilang pagkatapos umalis ni Du sa Northampton, dumaan siya sa London at sumakay ng bus patungong Paris. Mula roon, iniisip nilang nagpunta siya sa Spain, mula kung saan maaari siyang sumakay ng ferry patungo sa Morocco. 4 na buwan pagkatapos ng krimen, noong July 2012, isang makabuluhang tagumpay ang natamo sa kaso na minsang nagpakilabot sa UK. Sa tulong ng mga pulis ng Spain at Morocco, malayang nai-report sa mga lokal na media ang kaso ni Du. Di nagtagal, isang Moroccan na lalaki na nagpakilalang foreman ng isang construction site sa port city ng Tangier sa Hilagang Morocco ang tumawag sa lokal na pulisya at nagsabing kilala niya si Du, ang wanted na kriminal, bilang night watchman sa kanyang construction site. Agad nagtungo ang Moroccan police sa site ng konstruksyon upang arestuhin si Du. Nakilala ng punong opisyal na responsable sa arestong ito na ang lalaking ito ay nahuli noong nakaraang Mayo, kung saan si Du ay bagong dating pa lamang sa Tangier at inaresto sa hinalang isang illegal immigrant. Ibinigay ni Du ang pangalang Li Ming at sinabi na siya ay mula sa Taiwan. Dahil hindi alam ng pulisya ng UK na nakatakas si Du patungong North Africa at hindi rin alam ng mga pulis ng Morocco ang kaso ng pagpatay sa UK, pinalaya siya pagkatapos ng isang maikling interrogation. Ngunit, nang maaresto muli si Du,
agad ipinagbigay alam ng mga pulis ng Morocco sa mga pulis ng Britanya. Mabilis na nagtungo ang mga pulis ng UK patungong Morocco at nakumpirma na si Du nga ang kanilang hinahanap na lalaki ng higit 1 taon. Ayon sa mga manggagawa sa construction site, naging sobrang lihim ni Du simula nang dumating siya. Hindi siya marunong ng lokal na wika at dahil wala siyang tamang tirahan, napilitan siyang matulog sa isang pansamantalang kama sa site ng konstruksyon. Sa mahigit 1 taon niyang pananatili doon, sobrang hirap ng buhay ni Du. Bagamat nahuli na si Du, may isang malaking issue. Walang extradition treaty ang Morocco at UK. Dahil dito, kinailangan pang magsagawa ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa huli, noong February 2013, na-extradite si Du pabalik sa UK. Sa harap ng matinding ebidensya, inamin ni Du ang mga pagpatay ngunit iginiit niyang siya ay nasa ilalim ng matinding psychological pressure at hindi matatag ang kalagayan ng kanyang isipan bago maganap ang krimen, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng kontrol sa kanyang mga kilos. Iniharap ng kanyang abogado na ang tamang kaso ay manslaughter at hindi murder. Ang mga pagsusuri sa kalusugan ni Du ay nagpatagal pa sa kaso ng karagdagang 8 buwan. Ang paglilitis na nakatakda noong Mayo ay naantala dahil sa kakulangan ng isang Chinese interpreter na nagdulot ng mga paulit-ulit na pagkaantala hanggang sa magsimula ang paglilitis noong November. Noong November 28, 2013, hinatulan ni Judge Julian Flo ng High Court si Du ng pagkakasala sa pagpatay. Itinuturing ng hukom na maingat na pinlano at isinagawa ni Du ang mga pagpatay, mula sa pagbili ng kutsilyo bago pa mangyari ang insidente hanggang sa mag-iwan siya ng mensahe para sa kanyang asawa at pamilya, at pagkatapos ay dumiretso sa bahay ni Helen sa Northampton. Ipinakita ng forensic evidence na nang isagawa ni Du ang pagpatay, tumpak niyang tinamaan ang mga biktima sa kanilang mga baga at puso, na nagdulot ng halos agarang pagkamatay ng buong pamilya. Bago magsimula ang paglilitis, sinabi ni Du sa isang psychologist na ang layunin lamang niyang dalhin ang kutsilyo ay para takutin si Helen upang makuha ang perang utang niya. Ngunit hindi lamang tumanggi si Helen, kundi pinagtawanan pa siya. Gayunpaman, nagduda ang hukom sa pahayag na ito at naniwala siyang kahit na si Du ay emosyonal na nagalit, hindi ito naging dahilan upang hindi niya planuhin at brutal na isakatuparan ang mga pagpatay, lalo na ang hindi pagpapatawad sa 2 inosenteng bata. Higit pa rito, pagkatapos ng krimen, naghahanap siya ng pagkakataon na patayin si Delaney at tumakas patungong ibang bansa, na nagpapakita na ganap niyang nauunawaan ang kalikasan ng kanyang mga kilos. Kaya't tinanggihan ng hukom ang argumento ng manslaughter at hinatulan si Du ng habambuhay na pagkakabilanggo na may minimum na 40 years ng walang parol. Sa edad na 54, kinakailangan niyang magsilbi hanggang siya ay maging 94 at malamang na hindi na siya makakalabas ng bilangguan. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya ukol sa bisa ng mga pulis, particular sa paghawak ng distress call ni Ding Xin noong araw ng krimen, na nagpasiklab ng galit ng marami. Matapos ang hatol, nagsagawa ang Independent Police Complaints Commission, IPCC, ng masusing investigasyon. Ayon kay Commissioner Amardeep Somal, ang maling pag-record ng address ay nagdulot ng pagkawala ng mga mahalagang minuto na sana ay nakapagligtas ng buhay. Kung masusing na-verify ng mga pulis ang address, maaari nilang narating ang tamang lokasyon sa loob ng ilang minuto at posibleng nahuli nila si Du sa lugar ng krimen. Binanggit ng IPCC na hindi sapat ang pagsasanay ng dispatcher at walang malinaw na mga proseso sa paghawak ng biglaang naputol na mga emergency calls. Pagkatapos mailabas ang ulat ng komisyon, inamin ng Northampton Police Department na ang kanilang tugon sa distress call ay nakakadismaya at hindi katanggap-tanggap. Nagpadala sila ng liham ng paghingi ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima, ngunit sinabi rin nilang kahit na dumating ang pulisya sa tamang address, maliit ang posibilidad na maligtas ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Helen. Ang tanging pagkakataon nila ay maaaring nahuli nila si Du sa crime scene. Pagkatapos ng kaso, ang Manchester Metropolitan University, kung saan nagtatrabaho si Helen,
ay nagtayo ng isang memorial bilang pag-alala sa kanya. Ang pinakamasakit na bahagi ng kasong ito ay ang kapalaran ng panganay na anak na si Dingshin. Sa kanyang mga taon sa high school, siya ay isang modelong estudyante, laging tumutulong sa iba at isang bihasang violinist. Sa oras ng insidente, si Dingshin ay kakatapos lang ng kanyang mga university entrance exams. Nakakuha siya ng alok mula sa medical school ng University of Nottingham at naghihintay na lang ng resulta ng kanyang pagsusulit noong Agosto upang sana'y matanggap siya sa University of Cambridge. Sa kasamaang palad, hindi na malalaman ni Dingshin ang kinalabasan. Naiwan niya ang isang promising na kinabukasan na hindi na matutupad. Marami ang aspeto na kailangang pag-usapan tungkol kay Helen. Kilala siya bilang isang mabait at magalang na guro, tapat sa kanyang pamilya, at kagalang-galang sa kanyang mga kasamahan at mga nakatataas, kaya naman marami ang pumupuri sa kanya. Ngunit ang kalikasan ng tao ay hindi palaging malinaw at kadalasan ay puno ng komplikasyon, kaya't mahirap tukuyin kung siya ba ay ganap na mabuti o masama. Sa larangan ng negosyo, nagbago si Helen at naging ganid. Bagamat ipinangako niyang hahatiin nila ni Du ang kita ng pantay-pantay, ipinagpaliban niya ang mga pagbabayad nang magsimula ang mga legal na usapin. Nang maglaon, inilabas niya ang mga ari-arian at nag-file ng bankruptcy sa huling sandali, tinitingnan ang mga paraan upang maiwasan ang pananagutan. Bagamat hindi ilegal ang kanyang mga hakbang, nagdulot ito ng malubhang epekto sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi inaasahan ni Helen na ang isang bihasang doktor ng tradisyonal na medisina tulad ni Du ay haharapin ng ganitong malupit na sitwasyon. Marahil, ang pagkakaroon ng utilitarian na pananaw ni Helen ang nagpasiklab ng trahedya na nagdulot ng kapahamakan hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Mula nang maganap ang insidente, maraming tao ang nagpakita ng simpatsya kay Du. Naniniwala sila na bago ang krimen, siya ay isang mabuting tao, isang tapat na traditional medicine doctor na naghangad lamang na ayusin ang mga legal na issue. Nang linlangin siya ni Helen, matyaga niyang hinintay ang katarungan, ngunit nang mapagtanto niyang may mga kahinaan ang sistema ng batas at hindi nito kayang lutasin ang kanyang problema, ang hindi pagkakapantay-pantay at kabiguan ay maaaring nagtulak sa kanya sa mga matinding hakbang. Gayunpaman, hindi maipagtatanggol ang mga ginawa ni Du sa kabila ng simpatya, lalo na't ibinuntun din niya ang kanyang galit sa dalawang inosenteng bata. Ang anumang uri ng karahasan at pagpatay ay laging nararapat na kondenahin.